Eto, pag-usapan natin yung pagtakbo ni Lenny bilang presidente sa 2028. Sinimulan na at eto na. Kinakargahan na nila. And then this week we'll try to come out with the preference, but for the first time we're probably going to publish something. The big chunk This of the is presidential election preference. for 2020. Kung yung preference sa 2028 presidential election. A big chunk of the surveys commission, but Survey ito, pag-usapan natin. the parts that we can now share are quite telling. No? For example, the vice president's numbers went down for the first time in 4 quarters. Yan na nga. Okay. No. Si Ating, yan na nga. Atat ka, banata mo na si Sara. Atat na atat eh. Yan na nga. Sige, yan na. Sige. Ano ba sinasabi niya? Bumaba sa survey si Sara. No, this is for 2028 Okta Research. preference. Yeah. The number 2 is not anymore a universe away. Okay, the number 2 person is now just what 9 between 9 to 12 points away na. So yung gap nagnarrow na po, and just in 1 quarter. So we'll come out with a more systematized report next week na siguro. Yan, okay. Ito na. Okay, ito optics niyan. Ito gusto nilang palabasin dito. Ito naratibo diyan. Si Sara bumaba sa survey. Tapos yung pangalawa tumaas. Which is si Lenny. Bumaba si Sara, si Lenny tumaas. At ang distansya nila ay 9 to 12% na lang. Anong ibig sabihin? Yung nangyayari sa impeachment na ginagawa sa Kamara ay bibigyan nila ng optics, mind conditioning na bagamat alam nating lahat na si Sara ay hindi mai-impeach kasi pagdating sa Senado wala silang numero. Pero bumababa na. Kasi nakikita na ng taong bayan ang kasiraan at ang kabulukan ni BP Sara. Ganyan po ang optics na gusto nilang palabasin. Nakikita na po natin. Yan naman ang sinasabi nila eh. Malayo pa yan. Kaya nga may impeachment. Diba? Sagutin ni Sara. At pag lumabas ang baho niyan, pwede pang matalo si Sara. Yan na, minamind conditioning na tayo. At hindi ito malayo sa katotohanan dahil may problema tayo sa COMELEC. Pagdating sa 2028, kunwari lang, magkadikit sila sa survey. Tapos papasok na si Garci. Yang Garcia na yan sa 2028 as COMELEC. Tapos tayo. Tandaan po natin, ang dami nating naging problema sa COMELEC. Hindi nila maitatanggi yan. Ang daming overvotes. Doon pa lang hindi na nila mapaliwanag. Si Bam Aquino at saka si Kiko na wala naman sa survey biglang nanalo. Kahit nga ata sila Tito Soto, sila Lacson wala sa survey. Ha? Yung mga PDP nasa survey biglang nawala. Si Bong Revilla na nasa survey biglang nawala. Naiintindihan po natin. This is optics. And at the same time, mind conditioning. Kinikondisyon ang taong bayan. Eto na. Kaya ako naniniwala, papatakbuhin nila si Lenny talaga. At tatakbo yan. Mamaya, paliwanag natin. Sir, when you say yung number 2, should I guess who that is? Yeah, How many it's VP syllables? Lenny. Yeah, I mean Mayor Lenny. Mayor Lenny's gap with the vice president has narrowed. 9 to 12 percentage points difference na lang. Yeah. So this is what's happening, and these are significant changes because her numbers hardly changed for a whole year. She's been, been stagnant.
you Yes, know, sir. not Yes, sir. moving. Pero sir, for O yan ha. For the whole year, hindi gumagalaw yung survey. Ngayon, biglang gumalaw. Diba? Kaya alam mo, opinion ko rito, eto na yan. Kasi, maraming nagsasabi, bibihira kasi yung tumakbong presidente na nakabawi. At maraming nagsasabi na si Lenny ay hindi daw tatakbo kasi natalo na siya sa presidential election. Posibleng tama yung ganong opinion. Pero sa akin, ito ang aking opinion. Posibleng wala sa isip ni Lenny ngayon. Pero pupersahin nila si Lenny tumakbo. Darating ang time, wala nang magagawa si Lenny. Andyan na ang suporta ng mga negosyante. Bubuhos ang pera ng mga oligarch. Tandaan po natin, ayaw ng mga oligarch sa mga Duterte kasi ang Duterte hindi nila kayang hawakan sa liig. Dahil ang Duterte, pagbabayarin sila ng tax. Sisingilin sila ng tax. Hindi nila mahahawakan sa liig. Babaha ng pera dyan. At pag andyan dyan na pera, mahihirapang tanggihan iyan ni Lenny. Lalong-lalo na pag nakasubo na yung survey. At alam natin na andyan nga ang COMELEC. The temptation is too much. Nakukuha po natin. Kasi hindi naman po lingid sa ating lahat. Even ako, I admit, ang pinakamalakas na posibleng makalaban ni Lenny ay ni BP Sara ay si Tulfo or si Lenny. Si Tulfo umayaw na. At hindi talaga tatakbo yun. Kaya ang natitira na lang si Lenny. So gagawin na lang lahat paano patatakbuhin yan. Naiintindihan? Kaya ako, naniniwala ako, malaking porsyento tatakbo yan as president sa 2028. Kayo ba? Ayun, matanong ko kayo. Sa tingin ninyo tatakbo to si Lenny sa 2028? Malagay nyo dyan sa comment section. Pero sabihin ng iba, Coach Oli, hindi naman mananalo yan. Malayo. Yes, naniniwala ako sa inyo. Malabong manalo si Lenny. Kahit nga doblehin ang boto ni Lenny, hindi yan naabot sa boto ni Sara. Kung patas ang laban. Kung walang mind conditioning galing sa survey. Kung walang pangingialam ng COMELEC. Tatandaan po natin. Bumabaha ng pera ngayon. Papansin nyo, grabe na ang korupsyon sa Pilipinas. And yet, ang daming tahimik na sundalo, ang daming tahimik na congressman, ang daming tahimik na senador. Diyan pa lang makikita ninyo, bumabaha ang pera. Meron pa kang troll army yan eh. Sinabi ng mga Marines yan, nagbabayad ng trolls yan, hinahatiran nila. Even media, mukhang pera. Mainstream media, bayad. Naiintindihan natin. So kung patas ang laban, alam natin walang binatbat to si Lenny. But remember this, hindi lalaban ng patas yung mga yan. reference lang para may clarity tayo. Kung 9 to 12 percentage points difference lang for your last survey, the previous survey, ano po yung gap noon? That was double digits. So ang punto dito, kung ngayon, konti na lang ang gap, dati ba ilan? Malaki, kasi double digits. Ngayon, nasa single na, nasa 9%. So, in short, humihina si Sara. Ito, tanong. Humihina ba si Sara or lumalakas si Lenny? Abangan natin yung sagot. Yeah, I mean it was double digits for most of the year, for most of 2025. For this for Mayor Lenny in particular. Pero hindi kaya dahil sinasabi lagi ni Lenny, she's not interested in running. Consistent siya doon.
Yeah, I know. Kaya we're Diba? wondering also what happened. She didn't do Ah. anything last quarter, except for that, Mm. very, that visit, no, that the president made, Yeah. putting Medyo uh, nag-high profile yung mga bisita sa kanya. and then, but Mm. siguro kay President Marcos visiting Yeah. her in, in Bicol, Naga, yeah. was the Mm. only big event actually that happened. And So ang pinupunto niya diyan, bakit daw biglang lumakas si Lenny? Kasi daw dinadalaw daw siya ng mga malalaking tao. At isa sa pinakamalaking tao na dumalaw sa kanya si Marcos. So yan ang sinasabi nila na dahilan. Ito mga political analyst. Mga magagaling sa politika di umano. Ako sasabihin ko sa inyo hindi ako magaling. Pero sa katunayan, yung pagdalaw ni Bongbong Marcos kay Lenny, hindi yun dahilan para tumaas sa survey si Lenny. Yung iba nga, dumidistansya na kay Bongbong. Alam nyo ba kung gaano nakabaho ang pangalan ni Bongbong Marcos? Yung iba nga politiko, umaalis na sa kampo ni Bongbong. Dumidistansya na doon sa magpinsan. Dahil pag dumikit ka sa magnanakaw, alam po nating lahat yan. Kakasiraan mo yan. Sa tingin mo yung mga lihiti mo na supporters ni Lenny, natutuwa dahil dumikit siya, dinalaw siya ni Bongbong? I don't think so. O kayo ba, yung mga dating Lenny dito, sa tingin ninyo, yung mga dating Pinklawan, sa tingin ninyo natutuwa kayo, dinalaw sila na magnanakaw? Eh ang Pinklawan, sinusuka dati ang Marcos. but it could be a confluence of other factors. We have to study Yeah. So you have to ask as well whether is she gaining supporters or is the front runner losing supporters? that has to be determined pa. Yeah, but Yeah. I think to a great extent she's gaining supporters. I don't know if it's because supporters of the front runner, which is the vice president Duterte, is moving out that very much. Ito, okay. Ang sinasabi dito, ang tanong po ay, bakit lumiit yung gap ng distansya ni Sara sa survey kay Lenny? Bumaba ba si Sara o tumaas sa ang suporta at sa survey si Lenny? Ang punto niya ay tumaas si Lenny. Kaya lumiit yung distansya, no? Pero hindi rin niya sigurado kung tumaas si Lenny or bumaba din si Sara. Pero sa kanyang pagkakahimay, as of today, tumataas si Lenny. So alam na, kikita na natin yung build up. Gaining momentum. Mamaya magsasalita na si Lamas. Tingnan niyo, abangan nyo yan. Yang Llamas na yan, magsasalita yan. Kita nyo, gaining momentum na si gaining momentum na si Lenny. Magsisimula na nila yung mind conditioning. Marami pang mangyayari. At pag binabuksan yung bank account ni Sara, mauungusan na ni Lenny. Tapos, ayan na, pasok Comelec. Tapos na. Diba? So, yan ang style. Abangan ninyo. Tandaan nyo po itong sinasabi ko. Ilista po ninyo. At pag nangyari, sabihin ninyo, nakachamba na naman si Cotsoli. Okay, next topic po tayo. Ito naman, pag-usapan natin dito, no, papansin nyo, ang tagal ng walang blue ribbon hearing. Di ba? Hindi na pinag-uusapan patungkol sa ghost projects. Hindi na pinag-uusapan patungkol sa flood control. Yan ang nakakapagtaka. Tapos, gusto nang tapusin ni Lacson. Gusto nang gumawa ng partial report. Ang problema, wala namang gustong pumirma nung kanyang partial report na ginagawa. Bakit?
Pag-usapan natin. Noong January 19 pa, isinagawa ng Senate Blue Ribbon Committee ang huling pagdinig nito tungkol sa anomalya umano sa mga flood control project. Pero makalipas ang halos 3 buwan, aapat pa lang sa mga miyembro ng committee Apat pa lang. Parang kayo-kayo lang yung nagpumirma. Walang gustong sumuporta. Oo. ang pumipirma sa partial report na naglalaman ng mga findings at rekomendasyon nito. Sabi ng miyembro rin ng komite na si Senador Amy Marcos, hindi siya pipirma sa partial committee report dahil nakukulangan siya sa laman nito. Hindi rin aniya ipinatawag ang mga dapat pinaharap, kabilang si Yan. Ito kasi yan, yung partial committee report, doon sa naging investigasyon ng Blue Ribbon patungkol dito sa pagnanakaw sa flood control, sa ghost projects. Okay? Pero tinatapos na, magagawa na ng committee report, partial committee report to si Lacson. Kulang nga. Ni hindi nyo nga napapatawag si Tambaluslos. Etong pagmumukha na ito, at tingnan ninyo kung kayo ay naghihirap sa buhay, kasalanan nito. Malaking parte kasalanan nito. Siyempre, dapat nagsisipag din kayo. Pero kung merong problemang malaki, bakit mahirap ang Pilipinas ngayon? Lalo pang naghirap ang Pilipinas ngayon dahil sa pagmumukha ng lintik na ito. Sila, pabili-bili ng bahay sa Forbes. Tayo, ikaw, ako, tayo naghihirap. Nakukuha po natin. Yan ang pahirap. Tapos ayaw patawag ni Lacson. Tapos, yung 18 Marines, ayaw rin ipatawag ni Lacson. Simple lang pinipilit na nga ni Marcoletang tawagin yung 18 Marines. Pinipilit na nga ipatawag itong si Tambi. Ba't hindi mapatawag? Baka naman itatanggin, hindi namin ayaw patawag, itatanggihan ni Lacson. Pero bakit walang nangyayari? Sabi ko sa inyo, doon tayo lagi sa resulta But until now, walang nangyayari dyan sa pag-iimbestigan nyo. Tapos gusto nyong tapusin. Pahirap sa buhay itong sila. Anong kademonyohan to si Tambaluslos? Wala bang konsensya to? Samantalang kayo haya-hayang buhay, Pilipino, lagpak ang buhay. Wala tayong naayos na mga tulay, namamatay dahil sa mga baha. dating House Speaker Martin Romualdez at dating DepEd Undersecretary Trijib Olaivar na tumanggap umano ng flood control kickbacks. Sinabi na namin ni Senator Marcoleta. Di ba gumawa na kami ng Minority. sariling report dahil very disappointed kami na hindi talaga tinutumbok yung mga Marines, yung iba't ibang testigo, si Trijib, si Martin. Nakatambay lang naman yung mga yan ba't hindi hilain dito at magsalita? Pilit na tinatabunan. Iniugnay si Romualdez sa flood control scandal at ayon sa ombudsman, inihahanda na ang plunder case laban sa kanya. May nakabinbinding reklamo laban kay Olaivar sa ombudsman kaugnay ng issue. Hinihinga namin sila ng pahayag pero dati na nilang itinanggi ang mga alegasyon. Ang Marines naman, tinukoy ng senadora ang grupo ng mga dating sundalo na nagsabing nag-deliver umano sila ng male-maletang cash sa mga opisyal kabilang si Pangulong Bongbong Marcos. Hinihinga namin ng reaksyon ng Malacanang pero dati na nitong sinabing kasinungalingan ang mga sinabi ng mga ex-Marines. Ang sabi ni Senadora Marcos, kailangan daw kompleto ang report bago siya pumirma. Buong investigasyon. Diba? Simple, di ba? Tinanggi ni Tambi. Tinanggi ni Bongbong Marcos. So, kung sa tingin ninyo sinungaling tong Marines, di patawag nyo. Halimbawa ako Kunwari ako si Marcos. Ako si Tambi. At sa tingin ko, talagang sinungaling tong mga Marines. Gugustuhin kong patawag. Babatukan ko yan si Lacson. Totoo kung ako si Marcos. Babatukan ko yan si Lacson. Papatawag ko yung Marines.
Imbestigahan nyo para mag-isa. Para lumabas ang totoo. Kasi kung ako si Marcos at wala ako talagang ginawa at hindi talaga ako nabigyan ng maleta, gusto kong mapatawag yung Marines. Pero kung ako ay talagang nabigyan ng maleta at totoo yung sinasabi ng Marines, ayaw ko silang patawag sa Senado. Bakit? Lalabas yung totoo. Naiintindihan po natin. Kaya dito sa istoryang to paikot-ikot, halatang halata na totoo yung sinasabi ng Marines. Kasi kung sinungaling yan, edi dapat gusto mong mag-isa. Kasi magkakabuhol-buhol lang. Tandaan nyo, pag nagsisinungaling ang isang tao, pag tinanong mo ng tinanong, magkakabuhol-buhol ang dila niyan. Edi mas lalo nyong gustong imbestigahan, ba't ayaw nyo? Ba't hanggang ngayon hindi pinapatawag? Kasi guilty kayong magpinsan. At ikaw, Lacson at Tito Soto, wag na nating i-edit, wag nang pasintabi. Kayo, Lacson at Tito Soto, kasangkapan kayo sa pagnanakaw. Whether nakakatanggap kayo or hindi, pero nagpapagamit kayo to the very least sa mga magnanakaw. Yung the names po ba? Yung po ba yung natin? Dapat lahat. Tugon ni Senate Blue Ribbon Committee Chairman Senador Ping Lacson, hindi naman niya inasahang may pipirma sa Partial Blue Ribbon Committee report na tulad ni Senadora Marcos na taga-minorya. Nasa sa kanila na raw yun kung hindi nila tutuparin ang kanilang tungkulin bilang mga miyembro ng komite. Kumpiyansa si Lacson na makakakuha siya ng dagdag na 5 pang pirma para makumpleto ang kinakailangang majority na 9 na lagda para mailabas sa plenary ang kanilang report. Ito ang ibig sabihin ni Lacson. Ang sagot ni Lacson, iwan natin. Ang ibig sabi ni Lacson, of course, minority kayo, majority kami. Natural, hindi kayo pipirma dito sa investigasyong ginagawa ng majority. Nasa sa inyo na yan kung hindi ninyo gagawin yung responsibilidad ninyo. Tanong, Lacson, bakit aapat lang nagpipirma? Kaya nga majority kayo, ibig sabihin kayo ang madami. Meron bang majority na minority? Meron bang majority na pero konti? Kaya nga kayo tinawag na majority, ibig sabihin kayo yung madami. Yung minority ang konti. Bakit aapat ang pumipirma? Ibig sabihin, nakukulangan sila diyan sa committee report na ginagawa mo. Ibig sabihin, nakukulangan sila sa pag-iimbestiga na ginagawa ninyo. Ayaw niyong patawag eh. Pulpul kayong dalawa ni Tito Soto, kayong mag-boyfriend. Ungas kayong mag-imbestiga. Tungkulin bilang mga miyembro ng komite. Kumpiyansa si Lacson na makakakuha siya ng dagdag na 5 pang pirma para makumpleto ang kinakailangang majority na 9 na lagda para mailabas sa plenary ang kanilang report. Makakakuha siya ng 5 pang ang tagal-tagal na yan, ba't hindi ka makakuha? Simple lang di ba? Ba't hindi ka makakuha? Ang kanilang report. Sa ngayon, sinuspindi muna ni Lacson ang mga pagdinig ng komite sa flood control scandal at ire-report muna niya sa plenaryo ang laman ng partial committee report. Ayan. Sa madaling salita, suspindi na naman. Itong pag-iimbestiga, itong Blue Ribbon hearing patungkol sa ghost projects, parang si Bongbong Marcos. Lulubog, lilitaw. Ngayon, andito si Marcos, nakikita natin. Tapos mga 3 araw, 4 na araw, lulubog na naman yan, wala na naman. Siguro nagpapatanggal ng tama. Bangag nga daw yan eh. O lulong, sabi ni Jaime. Sabi ni Piara, di bangag, sabi ni Jaime, lulong. So kaya siguro nawawala kasi papababa ng tama. Tapos pag wala ng tama, lulitang na naman, jumping jacks. Diba? Ganyan dito sa Ghost Project din. Sa Blue Ribbon na pag-iimbestiga. Lulubog, lilitaw, minsan nandyan, minsan wala. Kaya kita mo wala sila. Walang nakatapusan, walang gustong pumirma. Bakit? Iniiwasan kasi mag-hearing. Ganun kasimple. Hindi ba natin napapansin?
pinaiikot-ikot nila. Iniiwasan nila magkaroon ng pagdinig patungkol dito sa flood control scandal. Ganyan po, kagago, itong si Tito Soto at saka si Lacson. Next po. Pag-usapan natin etong lagay ni BP Sara. Nako, delikado siya. Delikado nga ba? O marami na siyang kakampi dito sa Kamara? Tingnan po natin. Numero ang basihan para ma-impeach at mailis sa pwesto si Vice President Sara Duterte. Sa Kamara, 1/3 o katumbas ng 106 votes ang kailangan. Sa Senado naman, 16 na boto ang susi para Okay, so sa madaling salita, para matransfer, para lumusot, 106 ang boto kailangan sa House. Sa Kamara, sa Senate, 16 out of 24. So 2/3 and 1/3 naman sa House. Kasi 300 plus ang House. Etong 106, maliit lang yan kasi yun nga, marami dyan sa House eh. Ang nagiging punto natin, alam naman natin meron silang numero. Makukuha nila yung 106 na yan. Madali makuha yan eh. Bakit hindi pa i-transfer sa Senado? Kasi sa Senado, hindi yan mananalo. Dahil wala silang 16 out of 24, wala silang 16 na senador. Nakikita natin na kaya iniipit-ipit yan. Kaya nagkakaroon sila ng mini trial dyan na illegal po yan. Dapat yan ipinapasa na sa Senado. Dapat yan pinagbobotohan na. Hindi, sinasalsal nito mga animal na to. Sinasalsal ito ni Laila. Yung mga tao dyan sa Kamara. patalsik si VP Sara. Matapos ang mainit na pagdinig kahapon, ano na kaya ang kahinat na ng mga reklamo laban sa pangalawang Pangulo? Sa mensaheng ipinadala sa Billionaire News Channel ni Antipolo Representative Ronaldo Puno na chairman ng National Unity Party na may mahigit 40 na miyembro, inamin niya na nakasalalay ang posisyon ng NUP sa impeachment sa magiging boto ng House Speaker at mga kapwa partido sa mayorya. Iginit din niya na ayaw niyang impluwensya ng iba sa kanyang opinyon at malaya raw silang pumili ng kanilang boto. Pero kung hayaan ng liderato ng Kamara na kumontra sa impeachment ng ilang majority party, partikular ang Partido Federal at Nationalist People's Coalition, posibleng kontra-impeachment na rin daw ang boto ng mga miyembro ng NUP. Sa ngayon, tila malabong kumontra ang Partido Federal ng Pilipinas sa impeachment dahil pinamumunuan ito ni PBBM. Ang Nationalist People's Coalition naman ay kay Senate President Tito Soto na wala pang malinaw na panig sa impeachment pero gusto niyang umusad dito. Base sa numero ng mga partido sa Kamara, kung maimpluwensya ng boto ng NUP sa boto ng mayorya, tila malinaw ng dihado ang bise. Ang lakas CMD kasi na pinamumunuan ni Martin Romualdez ay may nasa mahigit 70 na miyembro. Ang Partido Federal naman ni PBBM at NPC ay kapwa may mahigit 40. Kung susuma So, pag sinilip natin, yung partido ni Tambi at yung partido na lakas CMD, yung Partido Federal ni Bongbong Marcos at saka itong NUP, 40 na. So, pag inad natin yan, nasa 150, 106 lang ang kailangan. So, wag na natin paikot-ikutin, meron talagang numero yan. Hindi naman dito issue kung talagang may ginawang kasalanan yan eh. Diba? Malakas po talaga, hawak sa liig ni Tambaluslos, ikaw ba naman mamigay dyan ng maleta? Diba? Ikaw ba naman mamigay dyan ng envelope? Malakas ka talaga dyan. Diba? Sinabi ni Chanco last year, yung mga pumirma para pabor sa impeachment, nakatanggap. Syempre, ngayon din, natural, ganun pa rin yun. Yung pipirma na para sa impeachment, makakatanggap din. So, alam naman natin may numero. Kaya nga tapusin nyo na. Move on na. Kayong Kamara, Laila, Luistro, wag nyo nang salsalin. Move on na kayo. Hilig nyo magsalsal eh. Diba? Daling nyo na. Tapos na. Okay na yan. Dali na sa Senado. 40. Kung susumahin, lagpas na ito sa sapat na bilang para ma-impeach si VP Sara sa Kamara. Para sa agenda, Isaiah Mirafuentes. Kaya nga abang-abang na lang tayo dito dahil alam naman natin walang mapapatunguhan itong dito sa investigasyon ng Kamara. Kaya lang ang nakakalungkot dyan talagang binababoy nila.
Wala man lang silang makuhang lehitimong testigo man lang na magkakaroon ng sana man lang saysay kasi nasasayang yung oras ng kamera. Ang layo sa katotohanan nitong si Madriaga, halatang-halata na gusto lang talagang babuyin ng Duterte. So ganyan na po ang kalagayan ng kamera natin. Sobrang baba na ng karakter ng mga politiko natin, especially diyan sa kamera. So hindi ko alam kung ano pang solusyon mangyayari sa Pilipinas kung ganito na ang quality ng ating mga leaders. But tayo po, pinapangako natin, hindi tayo gagaya sa ibang vloggers na paiba-iba. Doon lang tayo sa tama. Nakikita naman yun. Kung paano binababo yung camera, hindi naman po tayo bias lang kay Sara. Yes, sasabihin makasara kayo. Of course, aminin namin. Pero, hindi ba obvious? Kahit grade 2, makikita na kababuyan na itong ginagawa ng camera. Kaya tayo po, pinapangako ko sa inyo, hindi po tayo titigil. Na isisiwala at itong mga kalokohan nila. Hindi po nila tayo matatakot. Nagulat daw si Pangulong Bongbong Marcos sa isiniwalat ni Ramil Madriaga sa House Justice Committee na may kasunduan sila ng mga Duterte na bababa siya sa pwesto sa taong 2025. Wala raw ganyang kasunduan. Ang Pangulo po, hindi po yan mga ngampanya para lang po ibigay ang posisyon kahit kanino. Ang sabi ko po natin, nangako po siya na siya'y magtatrabaho para sa bayan at tatapusin ang termino. Did you get a reaction from him on that particular point? Siya po ay nagulat. Dahil hindi po ganun ang Pangulo. Okay. Dito muna tayo. Nagulat si Bongbong Marcos kasi sabi may term sharing. Ibig sabihin, mauuna muna magiging presidente si Bongbong, tapos si Sara naman ang susunod. Kalokohan po yun. Kasi anong purpose? 'Di ba? Kailangan gagawa ka ng isang bagay, may dahilan. Anong purpose magte-term sharing si Bongbong at saka si Sara? Kung ganun lang din pala, di sana tumuloy nang tumakbo si Sara bilang presidente, alam naman niya mananalo siya. At that time, hindi po lumulutang sa survey si Bongbong Marcos. Sa katunayan, lamang pa nga si Lenny kay Bongbong Marcos sa survey that time. Naiintindihan? Nung bumaba lang si Sara bilang vice president, doon lang umangat si Bongbong kasi sinuportahan na ni Sara si Bongbong Marcos. So sa madaling salita, walang dahilan bakit magte-term sharing sila sa parte ni Sara. Pangalawa, si Bongbong din wala ring kadahidahilan na bakit isi-share niya kay Sara. 'Di ba? Anong purpose? Tatandaan po natin, ang nag-convince lang kay Sara na suportahan ang Bongbong Marcos ay si Amy at saka si Chavit. At alam po yan ng mga Pilipino. Hindi nga alam ni PRRD yan Kaya nga may kasalanan sa atin si Amy. Pero kalimutan na natin yung kasalanan niya. Pero yan po ang dahilan. So walang ka-purpose yung term sharing. Ito pa. Bawal po yun. Kasi sa madaling salita, hindi nyo nirirespeto yung boto ng taong bayan. Kaya syempre, pumalagang Malacanang. 'Di ba? Dahil pag sinabi, teka muna, term sharing, may usapan pala. Pero si Bongbong Marcos hindi pumayag. Kasi hanggang ngayon, siya pa rin ang nakaupo. So mapapatunayan na loko-loko si Bongbong Marcos, traidor siya sa taong bayan, tapos traidor din siya kay VP Sara. So, no choice siya 'di ba? Hindi talaga po pwedeng merong term sharing na unawaan nyo. Kasi kung meron talagang term sharing for discussion purposes, paano Coach Oli kung meron nga? Malalagay sa alanganin si Bongbong Marcos. Dahil hindi siya sumusunod sa kasunduan. Traidor siya. Nakuha po natin. Kasi ayaw niya nang bitawan yung posisyon niya. Diyan kilala ang mga Marcos. Pag napaupo yan, hindi na bibitawan ng kapangyarihan.
Swapang sa kapangyarihan ng mga Marcos. So, mati dito ang mga Marcos sa sinabi ni Madriaga na merong kasunduang term sharing. May bersyon din ng kwento si Senador Amy Marcos para kontrahin ang testimonya ni Ramil Madriaga. Mayo taong 2021 pa lang nag-uusap na silang tatlo at talaga itinutulak daw nilang si VP Sara ang tumakbo bilang presidente. Giit niya, wala na pag-usapang term sharing sa pagitan ni Pangulong Bongbong Marcos at VP Sara noong panahon ng kampanya. He will file October 6 as instructed. Pero sana somebody will file as his VP. Kasi nakakatawa naman, walang katandem. Yun ang pinapaliwanag ko kay VP Sara Mayora noon. Still hoping you will run and he will slide down to VP ASAP. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, etong si Madriaga, peke talaga yan. Isipin mo, siya pa ang nakakaalam ng term sharing. Samantalang si PRRD nga hindi alam yung term sharing na yan. Hindi nga alam ni PRRD na susuportahan pala ni Sara etong si Bongbong Marcos. Tapos, ang nag-uusap-usap, eto sila Amy, sila Bongbong, sila Sara. Hindi rin nila alam. Itinanggi ni Amy, itinanggi ni Bongbong, at hindi rin tinatanggi rin ito ni Sara. Tapos si Madriaga alam. Di ba? Kung hindi ba naman nuknukan ng kalokohan niyang si Madriaga. Kaya nga sabi ko sa inyo, ganyan po kababoy ang Kamara ngayon. Yung ganitong klaseng testigo, hinahayaan nila para lang sa kanilang mga pangarap, possibly para sa maleta or possibly para sa envelope na kanilang matatanggap. Pero talagang kalokohan po yan, si Madriaga. Ewan, ganon. Ngayon, ang sagot naman ni VP, tulad ng sinabi niya sa media, nako, ang usapan namin ni PRRD, VP na siya sa PDP, ako, mayor na. November 12, ang liwanag naman ng statement ng aking kapatid, no to possible term sharing. Kaya tumigil ang mga nagchichismis ng kalokohan. Bakit magti-term sharing? Pinipilit nga namin na yung buong term, ang pagiging Pangulo, para kay Inday. Makikihati pa siya. Saan naman kalokohan ng galing yon? Wala raw alam si dating Pangulo Rodrigo Duterte sa usaping ito, lalo't may sariling kandidatong PDP laban. Malabo rin Di ba? Isipin mo, yung mga malalaking tao, kahit nandun sa kabilang parlor na si Bongbong Marcos, walang kaalam-alam dito sa term sharing. Si Madriaga meron. Di ba? Ito yan. Laglagan portion na po. Nilalaglag na ng Malacanang. Nilalaglag na ni Bongbong Marcos. Ito si Tambaluslos. Ito ha. Tandaan nyo itong sasabihin ko. Binanggit ko na po ito before. Pero, meron po tayong nadinig na panibagong intel. Kasi, ang sinabi ko sa inyo before, talaga yan si Bongbong at saka si Tambi, maglalaglagan yan eh. Ang talagang swapang sa kapangyarihan, traidor yan. Nature na nila. Kala nyo magkakampi lang yan sa ibabaw. Tandaan nyo, may kanya-kanyang trolls yan. May kanya-kanyang vloggers yan. At yung iba doon, kaibigan ko. Nagigets nyo? Hindi nila aaminin yan. Okay? May kanya-kanya po yan. Meron din yung kanya-kanyang hawak na politiko. Sa ibabaw, hindi sila naglalaban. Pero sa ilalim, yung trolls nila, yung vloggers nila, nilalaglag yung kabilang kampo. Di ba? Ngayon, eto ang nadidinig natin. Isa-isa na po magbibitawan. Tingnan nyo si Anyo, bumitaw na. Di ba? Nagsisimula na po ang laglagan dyan. Mapapansin ninyo, palakas ng palakas ang partidong PDP. Mapapansin ninyo, marami na rin pumapanig sa PDP. Napapansin ninyo, lumalakas yung PDP, hindi lang sa mga taong sumusuporta,
Kasi dati namang maraming sumusuporta sa PDP pero ngayon lantaran na. So palapit na tayo ng palapit. At meron pang malapit ng magbitaw. Oh, hindi lang si Anyo, masusundan pa yan. At magsusunod-sunod-sunod po yan. Kaya nga, nandito tayo doon sa magandang part. Let's enjoy it. Kasi this is what we call laglagan time. Mapapansin ninyo, hindi lang sa politiko, pati sa vloggers nagririgo doon na. Kasi pag masyado ng magulo, it means malapit na tayo sa tagumpay. Hindi ko po, uulitin ko, hindi ko po sinusuportahan ang manggugulo sa gobyerno. Hindi po yun. Ang sinasabi ko, ang ibig kong sabihin na pag magulo na, yung sila-sila na naglalaglagan. Kasi po nararamdaman na nila sa bawat isa, meron na talagang katapusan itong pangyayari. Wala ako sinasabing cancer ha. Wala ako sinasabing mamamatay. Wala po tayong sinasabing ganyan. Pero naaamoy na nung mga politiko, even yung mga secretaries, yung mga kakampi, meron ng katapusan. Kaya antayin lang po natin. Hindi kailangan magmadali. Kung may mamamatay, hindi to grave threat ha. Ang punto lang natin, kung may cancer, merong may cancer. Kung walang cancer, edi walang cancer. Nakukuha nyo. Kayo nang bahala. Just read between the lines. Alright? Malabo rin anya ang kwento ng Madriaga na November 21 nabuo ang BBM Sara Tandem. Bongbong, Pangulong Marcos, alam mo ang katotohanan. Andun ka. Magkasama tayo. Kung hindi mo ito ipinag-uutos, walang dahilan para hindi mo itama ang kasinungalingan na ito. Huwag mong konsintihin ang mga politikong ginagamit ang sinungaling na si Madriaga. Yon. So, eto si Madriaga, bata ito ng kamara. Maraming ang nagsasabi, ito ay script ni Trillanes. Ito talaga si Trillanes, di umano ay salot sa ating bansa. Magdidemanda na naman niya si Trillanes. May demanda ako kay Trillanes. Nako, dadagdagan na naman ito si Trillanes yung demanda. Pero bahala ka sa buhay mo. Kasi wala talagang nadulot na mabuti yan si Trillanes eh. Para yung, alam mo yung igit mong kaibigan. yung tai-tai mong kaibigan. Na wala na lang gagawin kung hindi kainggitan ka. So, maggagawa na lang guguluhin ng guguluhin kasi irrelevant. Kaya nga bulong ng bulong, yan ang naging kasangkapan dyan sa ICC. Yan din ang naging kasangkapan dito sa panggugulo na to. Kaya nga, iingat tayo. Ano po ba ang kaalaman ni Senator Amy Marcos sa katotohanan? Hindi po ba dapat lumabas talaga ang katotohanan at madinig natin kung anong dapat sabihin ng sino mang witness? So wala makakapaghusga ngayon kung anong katotohanan at kung anong kasinungalingan. Ang gulo mong kausap, Claire. Ang sinasabi ni Amy Marcos, sabi niya, kung ikaw, Marcos, Bongbong, President Bongbong, sabi pa nga niya, kung ikaw ay may kagagawan dito kay Madriaga, sabihin mo ang totoo. Alam mong hindi yan. Tapos sinasabi ni Claire, di ba dapat kailangan pagsalitain mo yan? Kasi witness yan. Tanga ka ba? Inamin mo na nga na walang kinalaman ang Malacanang dyan sa term sharing. So inaamin nyo, sinungaling si Madriaga. Yun ang punto ni Amy. Alam mong sinungaling yan eh. Huwag ka magpagamit dyan. Yun po ang punto. Hindi ata naiintindihan ni Claire. Inamin nyo na nga.
Hindi naman nabago ayon sa palasyo ang sinabi ni Madriaga na may banta sa buhay ng Pangulo o ang pagsabotahe sa kanyang administrasyon bilang bahagi ng plano sakaling hindi matupad ang kasunduang term sharing. Ipinaubaya na ito ng palasyo sa NBI. Teka, ito yun ha. At ang gulo-gulo, bakit pa? Ba't papaabutin pa sa NBI? Di ba? Alam naman natin kakampi nyo yan. Inaamin nyo nga. Ang gulo-gulo nyo naman eh. Bakit hindi tayo mag-focus doon sa ikakaluwag ng buhay ng mga Pilipino? Pinaiikot-ikot nyo lang eh. Sabi ko nga sa inyo, yan si Madriaga, bata yan ni Tambaluslos. Bata yan sa kamera eh. Kaya nga isinalang yan dahil talagang mainit ang tandaan nyo po, maraming nakatanggap ng maleta, envelope sa kamera. Sinabi riyan din ni Lebiste, lagpas kalahati dyan magnanakaw. So ayaw nila maging presidente si Sara. Kaya nga sinisiraan ni Madriaga. So, eto si Marcos, nilalaglag niya na itong bata ng kamera, pero hindi pahalata. Kaya lang doon, hindi niya na pwedeng hindi itatanggi yung term sharing. Naiintindihan po natin yung nangyayari ngayon. Yan po yung sinasabi ko sa inyo na hirap na silang palusutan ito. Hirap na silang ipaliwanag ito. Kasi nga, kahit ikaw, isipin nyo na lang, ikaw vlogger ka ni Bongbong Marcos. Ang hirap mo siyang ipagtanggol. Tama, mali? Mahirapan ka talaga ipagtanggol yan. Pag pinagtanggol mo ng pinagtanggol yan, lalabas, bayaran ka. Bakit? Kasi binabaluktot mo yung totoo. Tingnan mo yung mga senador. Yung mga senador na hindi iniimbestigahan yung mga konektado sa maleta. Yung mga testigo na 18 Marines, papansinin nyo, ayaw papuntahin sa Blue Ribbon. Nino? Nung nasa majority. Kitang-kita po ninyo, mahahalata, masisira ang kredibilidad pag pinagtanggol. Kasi very obvious eh. Hindi naman po simpleng nakawan yung nangyayari. Kaya nga, litong-lito na sila sa madaling salita kung paano lulusutan ito. Kaya nagkakagulo eh. Yan yung sinasabi natin na mauuwi ito at doon na nga nangyayari na uuwi na sa laglagan. Pinalaga naman ng palasyo ang pahayag ng bise kung saan sinabi niyang bigo ang pamahalaan na tugunan ng pangangailangan ng publiko sa gitna ng kasalukuyang price crisis sa langis ay dahil ginagamit niya ang pondo ng bayan para sa pamumulitika. Ito ang mahirap sa hindi nag-aaral, hindi nagbabasa, hindi inaalam kung ano ba ang katotohanan. The brain that doesn't feed itself, eats itself. Sa madaling salita, ang ibig sabihin ni Claire, yung utak na hindi mo ginagamit, kinakalawang. Kasi ang punto, sinabi ni Sara, etong gobyerno, kaya hindi maayos-ayos ang problema natin dito sa inflation, dito sa langis, kasi ginagamit yung pera sa pangsariling kapakanan. Okay. So, punto ni Claire, mali ka. Hindi mo kasi ginagamit yung utak mo, Sara. Kayo po tanungin ko. Doon po tayo lagi sa resulta. Kasi magtatalo tayo eh. Sasabihin, Coach Oli, kaya mo lang nasasabi yan kasi maka-DDS ka. Hindi po ganyan ang side. Diba? Ikaw, kahit pula ka, kahit pinklawang ka, kahit DDS ka, eto, tanong ko sa inyong lahat. May nangyayari ba dito sa problema natin sa langis? May nangyayari ba yung problema natin sa ghost projects? May resulta ba? May nakikita kayong infrastructure
Nagmumura ba ang bilihin? Sasabihin na naman ng iba, kailan ba na may nagmura? Kahit naman sinong presidente, pataas ang presyo, tama. Pero grabe ang pagmahal ngayon. Saan ka nakakita lagpas doble ang itinaas ng presyo ng diesel at gasolina? Tanga ka ba kung hindi mo alam yon? So, sehodang DDS ka, pula ka, o pinklawang ka, doon tayo pumunta sa ano? Sa resulta. Kayo ba masaya sa resulta kung paano hinaharap ng gobyernong ito itong krisis? Tayo po ang bansang pinakamalaking itinaas sa buong mundo sa gasolina at langis. Hindi mo pwedeng sasabihin lahat naman nagtaasan. Yes, lahat nagtaasan. Pero bakit tayo ang pinakamataas ang itinaas? Inutil kasi yung presidente natin. Yan ang totoo dyan. Ilang oras po tayong nasa press briefing kahapon matapos ang Uplift Committee meeting. Halos 2 oras tayong nagkaroon ng diskusyon. Kahit na mag 3 oras pa kayo, mag short time kayo, 3 hours kayo mag-check-in at mag-meeting. Gawin mong 4, 5 oras. Gusto mo overnight pa kayo mag-meeting, mag-pat session pa kayo. Wala po sa haba ng meeting yan. Nasaan? Nasa resulta. Kung walang resulta, kahit mag-meeting kayo araw-araw, mga inutil kayo lahat dyan. Yun lang po yun eh. Hindi naman natin sinasabing itinatangging walang krisis. Pero wag naman tayong pinakasapol. Anong silbi nyo dyan? Balita ko, laki-laki daw ng budget dyan sa PCO. Gamitin nyo naman yung utak ninyo. Kung ano ang tulong ng gobyerno, ano ang maaari pang ibigay na benefits sa ating mga kababayan. Huwag niya pong ipahid ang mga issue ng accountability and transparency dahil may sarili po siyang issue ngayon na dapat niyang kaharapin. Di ba? Clown. We have a president na clown. Meron akong kaklaseng adik, ganyan eh. Parang tanga lang. Patuloy naman naninindigan ng palasyo na wala nang dapat patunayan ng Pangulo sa panawagang maglabas siya ng medical record. Hindi po kinakailangan at kailangan sapilitang magbigay ang isang Pangulo ng kanyang medical records. Kung puro chismis lang po ang pagbabasehan ninyo at guni-guni lamang at wala kayong anumang basihan, sa tingin po natin ang Supreme Court ay hindi naman po babalik na rin ang ganitong klaseng jurisprudence. Sinagot din ng palasyo ang hirit ni Cavite Representative Kiko Barzaga na si Pangulong Bongbong Marcos daw ang nagpakulong sa kanya. Alam naman natin kung sino ang nagdemanda kay Congressman Kiko Barzaga. Alam din naman niya kung sino ang nagdemanda sa kanya. At alam din naman niya kung kailan siya humingi ng apologies dahil sa kanyang ginawa. Hindi ito makakaila. So paano niya masasabi na ang Pangulo ang nagpakulong sa kanya? Ito na lang. Dito na lang tayo sa resulta. Bakit daw si Kiko Barzaga ang pinakulong si Bongbong at tinatanggi ni Claire? Ito lang eh. Balik tayo dun sa resulta. Meron bang nakukulong doon sa mga sinabi man lang ng 18 Marines? Doon sa sinabi ni Saldico? Doon sa mga nakakatanggap ng maleta? Doon sa mga mastermind? Doon sa may mga ghost projects, meron bang nakukulong? Meron bang nakukulong? Nakakampi ni Bongbong Marcos? O puro ang nakukulong doon sa lehitimong bumabakbak at nagsasabi ng nakawan sa gobyerno? Una, si PRRD, si Pastor Kibuloy, si Kiko Barzaga.
at kung sino-sino pang nagigipit. Meron ba? Yung mga nakikinabang ngayon sa maleta, meron bang nakukulong? Yan lang ang usapin eh. Diba? O next po. Ito pag-usapan natin kasi dito talaga makikita natin na wala talagang kakwenta-kwentang testigo itong si Madriaga. Tama yung sinabi ni Amy Marcos eh. Bongbong, kung ikaw ang may pakana nito, alam mo yung totoo. Sabihin mo na. Nakakasira po. Ito po etong si Madriaga ay hindi lang po natin sinasabi na dahil siya ay nagsasabi ng kasiraan ni Sara kaya natin binabanatan. Hindi po. Kasi masisira ang kamera dito. Tingnan nyo tong kapalpakan ni Madriaga. Sa pagharap ng nagpakilalang dating aide at umano'y bagman ni Vice President Sara Duterte na si Ramil Madriaga sa pagdinig ng House Committee on Justice kahapon, kasama sa kanyang ipinakita ang ilang larawang nagpapatunay anya ng kaugnayan niya kay Vice President Duterte. Kabilang narito ang screenshot ng video conference kay Duterte, kung saan kita sa likod ng bise ang isang painting na iniregalo umano niya sa bise. During our video conference, I also noticed the painting I personally gave her as a gift. Sa clarificatory questions, Pilingero talaga si Madriaga. May video call pa sila. na mga mambabatas, sabi pa ni Madriaga, gawa raw ng estudyanteng kanyang pinag-aral ang naturang painting. Nagregalo po ako sa kanya ng isang painting niya na ginawa po ng isang scholar ko sa Laguna. May mga scholars po ako sa Laguna. May isa po talagang talented fine arts. Ay nako, so ang punto niya rito, siya yung nagregalo ng painting kay Sara. Yari ka dito. Pinagawa ko po ng painting na yan. Tapos kinuha po ng Presidential Security Group sa bahay sa Laguna. Presidential Security Group. Baka itanggi ka ng Presidential Security Group. Di ba? Dapat nasa listahan ka. May ID ka man lang kung member ka ng PSG. Pero ang claim na ito ni Madriaga kine-question ng tanyag na artist mula sa Davao na si Tanya Gaisano Lee. Sa isang pahayag, sabi ni Lee, iniregalo niya ang painting na ito sa bise noong 2020. Ngayon, credit grabber ka. Hindi naman ikaw nagregalo. Meron tayong mga kaibigan ganyan, yung credit grabber. Oo, dapat para sa iyo di ba? Pero hindi naman ikaw nagbigay. Pati yung pagbibigay ng painting, inaako mo. Noong mayor pa siya ng Davao, aniya anumang pahayag na salungat dito'y walang katotohanan. Iginiit din ni Lee na siya ay taga Davao at hindi taga Laguna, hindi rin aniya siya scholar. Ang naturang painting makikita sa post ng mga likha ni Lee noong 2021. Kung ikukumpara sa screenshot na ipinresenta sa pagdinig, kita ang pagkakapareho ng mga ito. Kita mo? Na-post pa sa social media nung nagbigay ng painting kay Sara. 'Di ba? Ganyan kalokohan itong si Madriaga. Sabi ko sa inyo, ito ay hindi lang simpleng witness. Tatandaan po natin ugali ito ng kampo ni Trillanes na ang tinutulak si Risa Ontiveros tumakbong presidente. Tandaan nyo po, si Risa tanim witness din. Di ba? Meron din siyang binayaran di umano na mga witnesses para bumaligtad. Nasa dugo na nila yan. Itong mga pinklawan, itong lahi, sabihin na natin itong lahi nila Trillanes, mahilig talagang magmanipula ng mga witnesses. Kasi diyan pa lang, malaki pong kalukuhan. Hindi po yan nagkataon lang na
nakakalimutan, parang gano'n. O sumablay na araw at, hindi nakakalimutan, naalala, 'di ba? Hindi gano'n, eh. Kung saan sila lugar nagkita, hindi. Ito painting, imposibleng makalimutan mo na hindi ikaw ang nagbigay. Kaya nga sabi ko sa inyo, 'tong kamera na ito, ganyang kababoy. Etong mga sila Ridon, sila Abante, sila pangalanan na natin itong si, Luis Tro na nagtago ng asawang rapist di umano, eh, pinapaniwalaan si Madriaga. Sa madaling salita, magkakasabwat sila diyan. At wala man lang sa konting katotohanan ito si Madriaga. Ni walang kaduda-dudang tanim. Kasi pwede namang hindi alam ito nung mga kongresista, eh. Ako, sa tingin ko, may mga gano'n, eh, posibleng hindi mo alam na nagsisinungaling. But this one, itong si Madriaga, this is very, very obvious. Imposibleng hindi nila alam na nagsisinungaling. Kaya lang ginagamit, ganyan na po sila kababoy. Ang naturang painting shinare din ni Duterte sa isang Facebook post noong 2021 kung saan katabi niya ang naturang painting. Sinusubukan pa ng GMA News na makuha ang panig ng kampo ni Madriaga. Alam mo, ang ginawa siguro nila to, nila Madriaga, chinek yung Facebook ni Sara, ni BP Sara, tapos okay, may painting. So, sige, sabihin mo, ikaw ang nagregalo niyan. Yari, lumutang yung nagregalo. Tapos ka dyan. Hindi natin alam kung anong pumasok sa utak nito, eh. Pero posibleng tinakot ito ng nag-utos sa kanya. Dahil siyempre may kaso nga, tutuluyan siya. Diba? Ang posibleng kapalit nito, tutuluyan ka talaga namin pagka hindi ka, tandaan mo, kidnapping yung sa'yo. Medyo mabigat yun. Hindi lang medyo, talagang mabigat yun. At isa ka sa wanted. So pagka hindi ka tumistigo labang kay Sara, tutuluyan ka namin. Pero kung hindi, mapapawalang sala ka. Kasi hindi pa naman tapos to, nasa trial pa lang, eh. So madaling hawakan to sa leeg. Ganyan po ang ginagawa. Yan ang style nila, di ba? Tatakutin ka, tatakutin. Lalo na yung merong mga bagahe. Pag may bagahe ka, takot ka sa kaso dahil yun nga, meron kang dala-dala, bagahe. Susunod ka sa mga ito. Napapansin nyo? Maraming congressman tahimik lang. Maraming senador tahimik ngayon. Bakit? Meron din kalukuhan, eh. Tingnan nyo nangyari sa bilyar. Tumahimik. Bakit? May problema yung kanyang negosyo, eh. May bagahe din, eh. Lalo to. So, naipit siya. But, sige. Tumaya ka dyan, eh. Pagdating mo 2028, tapos ka. Maraming salamat po sa mga nanood sa Coach Oli News. At huwag pong kakalimutan na i-like and i-subscribe po itong channel na ito. Maraming salamat po. God bless everyone.